What's up guys? Today, test drive naman natin yung Toyota GRS. Matagal ko na talagang gustong i-test drive to para malaman ko how it compares to Ranger Raptor. So, let's go! Umpisahan muna natin sa exterior guys. Dito sa side profile niya, para lang siyang regular Hilux na may fender flares with body kits. Pero, base sa specs niya, mas wider, taller, and larger to than regular Hilux. Naka-LED na rin ang headlamps at fog lamps, at may daytime running lights. Very masculine and wider yung grille niya, at naka-spell out yung Toyota badge. In personal guys, napakalakas ng dating nito. Isa din talaga sa nagpapalapad sa kanya ay yung fender flare niya. Yung stepboard niya, hard plastic lang, unlike sa Ford Raptor na naka-metal na. Sa likod naman, halos same lang sila ng regular Hilux Conquest. Meron lang siyang GRS badge. Sa suspension naman, naka-KYB yan. So malalaman natin mamaya yung ride quality niya kapag nag-test drive tayo. Kung mapapansin nyo, medyo malit yung gulong niya compare sa Ranger Raptor. Ang ganda tingnan ng kanyang sports bar, nagko-complement sa design. Meron siyang 17-inch alloy rims with black finish at 265/65 tire size. Interior naman tayo. Naka-keyless entry and mapapansin mo yung steering wheel niya, may GR Sport na badge and naka-leather. Yung dashboard niya, simple yung design, same sa regular Hilux. Almost color black dito sa interior with piano black finish. Sa likod naman, medyo decent lang yung space unlike sa Ranger Raptor na maluwag yung space. Sa upuan niya, mixed leather and fabrics. Yung seatbelt, color red. Meron siyang 9-inch infotainment display with Apple CarPlay and Android Auto. Naka-auto dimming yung rear view mirror. Para sa akin, medyo outdated yung interior design niya. Huwag na natin patagalin, test drive na natin to. Very comfortable naman yung upuan niya. Yung gauge cluster niya naka-analog type with 4-inch multi-information display. So very typical sa Toyota Hilux. Naka-power assisted steering pero medyo may kabigatan siya compare sa Ranger natin. Pero not in the sense naman na mangangalay ka. Itong Hilux 2.8 GRS 4x4 automatic ay may SRP na 2,192,000. May max output ito na 224 horsepower at 550 Nm of torque. On paper, syempre, mas malakas ito sa Ranger Raptor. Sa ride quality niya naman, naging beneficial yung KYB shock niya. For me, kung i-compare ko lang yung ride niya sa regular Hilux, mas maganda ang ride nitong GRS. Pero kung i-compare ko siya sa ride ng Ranger, mas maganda yung sa Ranger. Mas maganda rin yung NVH nito compared dun sa regular Hilux. Ang lakas din ng aircon niya, kahit tirik na tirik yung araw, ang lamig dito sa loob. Naka-dual zone automatic climate control. Sa transmission naman, naka 6-speed automatic. Very smooth yung shifting niya. At kunting floor ko lang sa gas, talagang umaarangkada na. Ramdam na ramdam mo talaga yung power ng sasakyan na ito. Bago at updated kasi ang makina nitong Toyota GRS 2024 compared dun sa Toyota GRS 2023. Sa tingin ko, yung makina talaga ng Toyota GRS ang pinaka-selling point niya. Sa safety naman, meron itong Toyota Safety Sense, pre-collision system, lane departure alert, dynamic radar cruise control, blind spot monitor, rear cross traffic alert, at 360 camera. Hindi ko na siya mabanggit lahat pero yun ang mga importante. Sinubukan natin i-throttle guys and napaka-powerful ng makina nito. And napaka-smooth din ang delivery niya. Ang sarap siguro nito subukan sa open highway. Yung braking system niya maganda, napaka-smooth kasi naka-ABS. Naka-all disc brake na rin with GR brake caliper. Kaya maganda yung stopping power niya. Which is kailangan natin sa ganitong kalakas na sasakyan. Napansin ko lang din na mostly hard plastic yung interior, maliban na lang dun sa mga armrest at sa center console. Nakailang ikot din tayo sa tracking field nila para malaman talaga natin ang performance ng Toyota GRS. Meron din pala tong paddle shifter, so pwede mo tong gamitin kung gusto mong gumamit ng engine braking. Kung kailangan mo namang gamitin yung 4 wheels, kailangan mo muna mag-stop before ka mag-switch sa 4 wheels. Unlike sa Ford Ranger na pwede mo siyang i-switch sa 4 wheels kahit na tumatakbo yung sasakyan.
So kung more on basic tech lang ang hanap mo, bagay na bagay sa itong Toyota GRS. Very minimal din yung kanyang body roll, so napakasarap din niyang i-drive. Buti na lang at nakapag-test drive tayo nito sa MOA. Halos wala kasing available na full test drive nitong Toyota GRS sa mga dealer. Nag-try tayo mag-reverse parking and hindi ganun kalinaw ang display niya. Mas maganda sana kung tinaasan yung resolution ng display kasi ito yung high variant. To summarize guys, itong GRS ay ibang-iba sa regular Hilux. Pagdating sa power ng engine, ang ganda, napaka-smooth ng delivery at napakalakas ng torque. Yung ride quality niya, maganda. Hindi siya matagtag unlike sa regular Hilux. Kaya hindi mo na kailangan bumili ng aftermarket na shock. And syempre, andyan na yung reliability. Medyo matagal din kasing walang direct competitor ang Raptor. Kaya naglabas ang Toyota ng Toyota GRS para maging direct rival ng Ford Raptor. For me, pareha silang worth it. Depende na lang sa preference mo. So ano sa tingin nyo guys ang mas worth it? Kung powerful engine, basic tech, and reliability ang concern mo, Toyota GRS is for you. Pero kung overall performance ang hanap mo, Ford Raptor ang para sa'yo. So test drive naman tayo next ng Ford Raptor. Sana nakatulong ang video na ito sa pagpili ng bago nyong sasakyan. Please like and subscribe. Hanggang dito na lang guys. Ride safe!